Kuya, may mga lalaking kahit hindi ang pinakagwapo, hindi ang pinakamayaman, hindi ang pinaka-loud sa social media, ay hindi makalimutan ng babae. May aura silang hindi maipaliwanag, may presence na tumatatak, may karakter na hindi mo basta-basta makikita. Hindi sila kailangang habulin, pero sila ang madalas na naiisip. Hindi sila kailangang magpa-impress, pero sila ang pinakamahirap palitan. At kung napapaisip ka kung bakit may mga lalaking ganito, ngayon, malalaman mo. Dahil ang hindi kayang palampasin ng babae ay hindi ang hitsura, hindi ang katawan, hindi ang style. Ang hindi nila kayang palampasin ay ang lalaking may karakter na may bigat, may lalim at may direksyon. At kung minsan kuya, akala mo wala kang dating. Pero ang totoo, baka meron kang ugaling hindi mo nakikita, pero ramdam ng babae. Kaya ngayong sandali, pag-uusapan natin ang mga katangiang nagiging dahilan kung bakit may mga lalaking hindi sinasadyang maging unforgettable. Magsimula tayo sa isang katangiang nasa core ng lahat. Ang lalaki na marunong dalhin ang sarili niya. Hindi kailangan ng yabang, hindi kailangan ng ingay, hindi kailangan ng attention seeking, pero bawat galaw niya ay may composed confidence. Hindi niya kailangang patunayan ng sarili. Hindi niya kailangang ipakita na alpha siya. Hindi niya kailangang ipamalas ang dominance. Ang lakas niya ay tahimik. Ang kumpiyansa niya ay hindi kailangang ipagsigawan. Ang posture niya ay grounded at hindi nagmumukhang nagmamadaling i-impress ang mundo. Ito ang klase ng presence na ramdam ng babae kahit hindi mo siya kinakausap. Kapag may lalaki na marunong manatiling kalmado kahit magulo ang paligid, ito ay parang magnet sa babae. Dahil ang instinct ng babae ay humahanap ng stability. At kapag nakakita siya ng lalaking hindi natitinag, hindi reactive at hindi dinadala ng emosyon ng iba, nagiging iba ang tingin niya. Nagiging comfortable siya kahit hindi niya inamin. Hindi niya alam kung bakit pero alam niyang iba ka. Kasunod nito ay ang lalaking may sariling direksyon. Hindi mo kailangan maging milyonaryo, hindi mo kailangan maging successful agad. Ang importante ay malinaw na alam mo kung saan ka papunta. May ginagawa ka araw-araw para sa sarili mong growth. Hindi ka umaasa sa validation ng babae para maramdaman mong may halaga ka. Dahil sa sandaling may sariling landas ang lalaki, nag-iiba ang tingin ng babae sa kanya. Nakikita niya na hindi ka takot mabuhay, hindi ka takot magkamali, hindi ka takot magsimula. At ang lalaking may direksyon ay lalaking hindi madaling bitawan. May isa pang ugali na gustong-gusto ng babae pero hindi nila laging inaamin. Ang lalaking marunong manindigan. Hindi ikaw yung tipong yes man. Hindi ikaw yung tipong susunod sa lahat ng gusto niya para lang magustuhan ka. Hindi ikaw yung tipong matitinag kapag may konting pressure. Kapag sinabi mong hindi ka okay sa isang bagay, hindi mo ito binabawi para lang magmukhang nice. Kapag may boundaries ka, malinaw ito. Hindi ka rude, pero hindi ka push over. At ito ang isa sa pinakabinibigyang halaga ng babae dahil ang lalaking may prinsipyo ay lalaking hindi madaling kontrolin at hindi madaling mawala ang sarili kapag nagmahal. Makikita mo rin na hindi kayang palampasin ng babae ang lalaking marunong makinig ng may presence. Hindi yung nakikinig lang dahil kailangan. Hindi yung nakikinig lang para sumagot. Kundi yung lalaking kaya kang pakinggan nang hindi minamadali, hindi hinuhusgaan at hindi pinipilit baguhin ang nararamdaman mo. Sa presensya ng ganitong lalaki, nakakaramdam ang babae ng peace. At ang peace na yun ay bihira. Kaya kapag nakatagpo siya ng lalaking kayang magbigay nito, nagiging mahirap kang bitawan. Kuya, habang narinig mo ito, baka nagsisimula ka makakita ng pattern. Hindi ito tungkol sa pagpapaperpekto ng sarili. Hindi ito tungkol sa pagpapakitang gilas. Hindi ito tungkol sa pagiging better kaysa sa ibang lalaki. Ito ay tungkol sa pagbuo ng karakter na hindi madalas makita. At ang totoo, ang babae ay hindi nahuhulog sa malalaking gestures. Nahuhulog sila sa kwalidad ng pagkatao na ipinapakita mo araw-araw. At dito nagsisimula ang totoong hindi nila kayang palampasin. Sa susunod na bahagi, tatalakayan natin ang mas bihira pang katangian. Ito ang mga katangiang hindi lang nakakahanga, kundi nakaka-addict para sa babae.
At kapag meron ka nito, hindi mo na kailangang habulin ang kahit sino. Ikaw mismo ang babalikan. Kuya, ngayon, papasok tayo sa mas malalalim na senyales. Ito na ang mga bagay na hindi lang nakikita sa kilos niya, kundi nararamdaman mo sa paraan ng pagtrato niya sa iyo. Kapag ang babae ay umaabot na sa puntong hindi niya kayang kontrolin ang attraction, makikita mo ito hindi lamang sa gestures, kundi sa consistent na pattern ng presence niya sa buhay mo. Una sa mga pinakamalalalim na senyales ay ang paraan niya ng pag-iingat sa mga interaction ninyo. Hindi ibig sabihin nito ay nag-iingat siya dahil ayaw niya sa iyo. Ang totoo, nag-iingat siya dahil ayaw niyang magkamali. Kapag gusto ka ng babae at hindi niya ito kayang aminin, nagiging maingat siya sa bawat salitang ibinibitiw niya. Tinitingnan niya kung paano ka tumutugon. Tinitimbang niya kung maayos ang vibe. Pinoprotektahan niya ang connection ninyo dahil ayaw niyang mapahiya o masira ang rapport na meron kayo. Ang babae na walang nararamdaman ay hindi naglalagay ng ganitong effort sa interaction. Makikita mo rin na kapag ikaw ang nag-message, iba ang presence niya kaysa kapag ibang tao ang kausap niya. Mabilis ang sagot niyo sa iyo, hindi dahil available siya palagi, kundi dahil priority ang connection ninyo. Kapag ikaw ang nagbigay ng topic, engaged siya at may interest siyang sundan ito. Kapag ikaw ang nagtanong, nagbibigay siya ng mas thoughtful na sagot. Ang babae na hindi interested ay sasagot ng plain at cold, pero ang babae na may tinatago ay sasagot ng may warmth at eagerness, kahit sinisikap niyang hindi mahalata. Isa rin sa malalahas na senyales ay ang pagbigay niya ng emotional support sa iyo kahit hindi mo hinihingi. Kapag may binanggit kang pagod ka o may iniisip ka, nagbabago ang tono niya. Nagiging mas gentle siya. Minsan nagbibitaw siya ng simpleng tanong tulad ng bakit, ano nangyari, kamusta ka? Minsan nagiging tahimik siya pero ikaw ang focus niya. Hindi ito pagiging overly caring, ito ay instinctive concern. Ang babae na walang gusto ay hindi magbibigay ng emotional space para sa lalaki na hindi mahalaga sa kanya. Pero ang babae na may pagtingin ay hindi mapakali kapag alam niyang may mabigat sa iyo. Kasunod nito ay ang pag-aalala niya sa maliliit na detalye tungkol sa iyo. Hindi niya ito ginagawa sa lahat. Kung may nabanggit ka tungkol sa paborito mong pagkain, music, lugar o habits, pabalik ito sa conversation niya sa mga susunod na araw, hindi dahil memorize niya pero dahil may emotional imprint ka sa kanya. Kapag ang babae ay naaalala ang mga maliliit na details tungkol sa iyo, napakalakas nitong senyales. Ibig sabihin, ikaw ay nakaregister sa utak niya bilang someone special. Mapapansin mo rin na nagbabago ang behavior niya kapag may ibang babae na pumapansin sa iyo. Hindi dramatic, hindi selos na obvious pero meron siyang shift. Minsan nagiging tahimik siya, minsan nagiging straightforward ang tanong niya, minsan nagiging malumani pero curious ang tono niya. Hindi niya ito sasabihin pero ramdam mong naaapektuhan siya. Ang babae na walang gusto ay hindi nagpapakita ng ganitong subtle jealousy. Pero ang babaeng may tinatagong pagtingin ay nagiging sensitive sa potential competitors. May isa pa na napakalakas at hindi kayang itago. Kapag binibigyan kanya ng oras kahit hindi convenient para sa kanya. Ang oras ay pinakamahalagang currency ng babae. Kapag handa siyang mag-adjust ng schedule, magbigay ng extra minutes o magstay pa ng kaunti sa conversation, ibig sabihin malaki ang value mo sa kanya. Hindi niya sasabihin, pero pinaprioritize kanya sa tahimik na paraan. Kasunod nito ay ang paghahanap niya ng ways para manatiling connected sa iyo. Hindi man siya maging direct, mapapansin mong nag-o-open siya ng mga conversation topics na alam niyang papasukan mo. Minsan random, minsan tungkol sa isang bagay na nabanggit mo, minsan tungkol sa isang picture o joke. Ginagawa niya ito hindi dahil bored siya. Ginagawa niya ito dahil hinahanap ka niya sa paraan na hindi halatang obvious. May isa pang senyalis na mas malalim pa, kapag nagiging vulnerable siya sa harap mo. Hindi mo ito makikita sa unang pagkakataon, pero habang tumatagal ang interaction ninyo, mapapansin mong may mga kwentong hindi niya sinasabi sa iba pero sinasabi niya sa iyo. Kapag nagsimula siyang mag-share ng insecurities, takot, dreams o failures niya, kuya, hindi mo na kailangan manghula. Hindi nagbubukas ang babae ng ganong bahagi ng sarili sa lalaking wala siyang nararamdaman. At ngayon, pinakamalalim sa lahat sa blocking ito, kapag nagkakaroon siya ng emotional reaction sa silence mo. Kapag hindi ka nag-message, nag-iisip siya. Kapag medyo malayo ka, nagiging curious siya kung bakit. Kapag nagiging cold ka, nagtataka siya kung may mali siyang nagawa. Hindi niya ito iaamin pero ramdam mo sa tono at timing ng responses niya. Ang babae na walang pakialam ay hindi tatahimik ng may tanong.
Pero ang babaeng may pagtingin ay nagkakaroon ng emotional shift kapag nararamdaman niyang lumalayo ka. Kuya, kung may babae sa isip mo habang naririnig mo ito, hindi aksidente yun. Hindi coincidence ang mga kilos niya. Hindi rin ito simpleng friendliness. May nararamdaman siya at hindi niya kayang kontrolin ang paglabas ng mga senyales na ito. Sa huling bahagi, tatalakayin natin ang pinakamalalim at pinaka-revealing na senyales. Ito ang mga kilos na halos hindi na pwedeng i-deny. Kapag nakita mo ito, malinaw na may pagtingin siya sa iyo na hindi niya kayang itago kahit pilitin pa niya ang sarili niya. Kuya, dito na tayo sa pinakamalalalim na senyales. Ito na ang mga kilos na kahit anong pilit niyang pigilan, hindi niya kayang itago. Dahil kapag ang babae ay umabot na sa level na ito ng pagtingin, lumalabas na ang nararamdaman niya sa paraan ng pagdala niya sa sarili niya. Sa presence niya sa paligid mo at sa paraan niyang mag-isip tungkol sa iyo. Isang senyales na halos imposible nang itago ay kapag nawawala ang composed character niya sa ilang sandali na ikaw ang dahilan. Ang babaeng sanay maging independent at confident ay biglang nagiging awkward sa harap mo. Ang babaeng sanay magsalita ay minsan nauutal kapag kausap ka. Ang babaeng sanay maging in control ay minsan hindi malaman kung saan ilalagay ang kamay niya. Hindi niya ito ginagawa para magpa-impress. Hindi niya ito ginagampanan. Ito ay natural na epekto ng attraction sa katawan niya. Kapag gusto ka ng babae, hindi niya kayang maging 100% composed kapag nasa tabi ka niya. At kahit subukan niyang bumalik sa dating posture niya, may mga sandaling nahuhulog ang guard niya at lumalabas ang totoong nararamdaman niya. Makikita mo rin ang pinakamalalalim na senyales sa paraan niya ng pagtingin. Kapag minsang nagkatinginan kayo at hindi agad siya umiwas. Yung tingin na hindi heavy flirtation, hindi rin friendly. Ito ay tingin na may tanong, may pag-admire, may curiosity at may unspoken feeling. Kapag ang babae ay tumitingin sa iyo ng may lambing at hindi niya agad binawi ang tingin, iyon ay matinding senyales. Hindi dahil malandi siya, kundi dahil hindi niya kayang pigilan ang paghanga niya. Kasunod nito ay ang pagbabago ng energy niya kapag ikaw ang nagpapaita ng vulnerability. Kapag nagbukas ka ng kaunting personal na bagay, nagiging mas engaged siya. Kapag nagkwento ka ng isang challenge sa buhay mo, nagiging mas gentle ang tono niya. Kapag may sinabi kang medyo mabigat, nagiging protector siya ng emosyon mo. Hindi niya ito ginagawa sa kahit sinong lalaki. Ginagawa niya ito dahil may connection siyang nakikita at gusto niyang maging parte ng inner world mo. May isa pang senyales na sobrang telling. Kapag parang may silent competition na nangyayari sa loob niya kahit wala ka namang sinasabing anything romantic. Halimbawa, nag-mention ka ng ibang babae. Hindi man siya magsalita, nag-iiba ang postura niya. Nagiging upright, nagiging alert. Minsan tumatahimik siya. Minsan nagiging curious ang mga tanong niya. Ang babaeng walang gusto ay hindi nagre-react dito. Pero ang babaeng may pagtingin ay nagiging instinctively protective sa pwesto niyang hindi niya alam kung meron ba talaga. Makikita mo rin ang senyales sa kung paano kanya binibigyan ng emotional access. Kapag hindi kanya gusto, limitado ang kwento niya. Pero kapag may gusto siya, hinahayaan niyang makita ang parts ng buhay niya na hindi niya ibinibigay sa iba. Sinishare niya ang mga pangarap niya, sinishare niya ang mga disappointments niya, sinishare niya ang mga win niya kahit maliit lang. Hindi niya ito ginagawa para magpaalala ng presence niya. Ginagawa niya ito dahil gusto niyang makita mo kung sino siya talaga. Isa pa sa pinakamatingkad na senyales ay kapag ikaw ang naiisip niya sa mga random moments. Hindi niya ito sasabihin pero makikita mo sa mga simpleng gestures. Kapag may nakita siyang bagay na konektado sa usapan ninyo, ibabahagi niya iyon sa iyo. Kapag may nadaanan siyang lugar na may kahawig sa isang kwentong sinabi mo, bigla kanyang iisipin. Kapag may pangyayaring natuwa siya o nalungkot siya, ikaw ang unang gusto niyang kontakin. Hindi niya ito pipiliin.
Nangyayari ito dahil emotionally significant ka sa kanya. At kuya, isa sa pinakamalalim at pinaka-revealing na senyales ay kapag nagiging nervous siya sa mga oras na alam niyang mahalaga ang presence mo. Kapag magtatagpo kayo, para siyang naghahanda. Hindi para magpa-cute, kundi dahil gusto niyang maging best version niya sa harap mo. Kapag tatawag ka, nag-iiba ang tono niya bago pa man niya sagutin ang phone. Kapag may chance na magkausap kayo ng masinsinan, mas nagiging careful siya sa mga salita. Hindi dahil takot siya sa iyo, kundi dahil ayaw niyang masira ang magandang imahe mo sa kanya. At sa pinakadulo, nararamdaman mo ang senyales na ito. Ang babae na hindi kayang itago ang pagtingin niya ay nagkakaroon ng emotional consistency kapag ikaw ang kasama. Hindi ito halatang sweetness. Hindi ito pa-cute. Ito ay presence na hindi mo nararamdaman sa iba. Kapag kausap ka niya, parang may tahimik na connection. Kapag naglalakad kayo, umaayon ang kilos niya. Kapag nagkukwento ka, nakikinig siya ng may respeto. Kapag tamatahimik ka, hindi siya awkward. Ang pagitan ninyong dalawa ay nagiging natural, magaan, at may lalim. Kuya, kapag pinagsama mo ang lahat ng senyales na ito, malinaw ang sagot. Hindi niya kayang itago ang pagtingin niya sa iyo. Hindi man niya sabihin, hindi man niya ipakita ng diretsahan. Ang katawan niya at ang puso niya ang nagbibigay ng katotohanan. At kung nakikita mo ang mga senyales na ito sa isang babae, may isang bagay kang dapat itanong sa sarili mo. Handa ka bang i-handle ang ganitong connection? Handa ka bang maging lalaking may dignity, calmness at respeto para hindi masayang ang nararamdaman niya? Dahil sa huli kuya, ang tunay na lalaki ay hindi nang huhula. Marunong siyang mag-observe, marunong umunawa at marunong mag-decide. Kung gusto mo siya, maging malinaw. Kung hindi, maging tapat. Dahil ang ganitong pagtingin ay hindi mo madalas makikita. At kapag dumating ito sa buhay mo, kailangan mo itong harapin ng may wisdom at disiplina.